magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na't sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dating hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dating hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Magsama-sama. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Sama-sama. Magsama-sama. Good morning! Blessed Sunday po sa ating lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. Dapat itong tinatawag nating thank God, it's Sunday. And Sundays belong to the Lord. Kaya kailangan po yung Sunday natin, hindi natin ginagamit kung saan-saan. Kasi ito po ay para sa Panginoon. Of course, hindi lamang Sunday, pero especially Sunday. Yan. Good morning po sa ating mga kapatiran na ang aga-aga
ay naghihintay na po yan, sa ating fellowship. Magandang umaga kay Sister Eileen Simulata at kay Nicole. Nicole, pwede ka nang pumunta. Sister Tess Caramba of Chicago. And Sister Tess and Brother Fernando. Good morning. Sister Daisy, Sister Days, nakauwi ka na ba ng Batangas? Yan, kasama si Sister Rose Iwata at si Nanay During. And Doc Mon, good morning. Kay Papang at kay Mamang. Kuya Jim and Tita Ku. Masaya na naman tayo mamaya. Meron tayong tokwat baboy. Oo. Kaya nga, akala ko kasi nag-cater ulit sila di ba? Pero tayo lang pala talaga ang pinagluluto nila. Thank you, Lord. Ayan, Brother Jess Mahinay, good morning. Sabi nga niya, nakakahiyaman daw, pero yung lockdown ay naging pagpapala sa kanila. Oo. Pagka pwede nang magkape-kape, ayan, share na ni Kuya Jim yan kung bakit. Brother Jess and Sister Charity Evangelio, magandang umaga po sa inyo. Nung nag-lockdown, araw-araw present si Brother Jess. Wala siyang absent. Kahit nakakatulog nga siya sa mga kante, present pa rin siya. Kay Mark Joseph Pinzon, good morning. Yan. Sister Rachel ng Japan. Magandang umaga, Sister Rachel. Malamig daw. Malamig na dun sa Japan eh. Oo. Gusto niyo, punta tayong Japan eh. Sister Evelyn Amutan, good morning. Sister Flor Kunanan, Maya Paabak, Kabalen. Oh, si Jerry John Kasuga. Welcome, Jerry. Ano to? Batchmate ko. Oo. Welcome. Sister Virgie Vito. Good morning, Sister Virgie. Sister Neva, Sister Tess. Sister Tess, nakuha ko na po ang tithes ninyo. Brother Don and Sister Babes, Don Doyano, magandang umaga sa inyo. Sister Chinky, good morning ng kaibiga. Sister Elsa Sahul, magandang umaga po, Sister Elsa. Pati na rin po kay Sister Minda ko at saka kay Sister Nora Lopez, Doc Edwin, and Tin Lopez. Okay. Sister Maria Cristina Santos Garcia. At ang household ni Sister Josebeth, si Mami G, Sister Julie, and BJ. Good morning. Good morning, Sister Cecil. At lahat po ng mga taga-Bulacan, magandang umaga sa inyo. Yan, dadaan po dyan mamaya si Minister Ed, galing ng Isabela. Brother Leo Umilin, good morning. And happy birthday ba? Birthday, di ba? Ni Jing? Sino? Leona. Sister Leona. Yan. Birthday, 18th birthday niya. Happy birthday, Sister Leona. Alam niyo ba, Brother Leo, na meron kami ritong Brother Leo, ang anak niya si Leona. Kaya parehas kayo. Kaya lang sa Philippines, Leo at saka Leona. Sa inyo, Leo and Leona. Sister Fritz, good morning, and Brother Bong Lailo ng Baguio. Sister Melvi also, good morning. Sister Marian Lorraine Borja. Wow, si Nicole. See you all soon po. Mag-surprise visit ako dyan. Hali, good morning, Don and Ziki. Kamusta na kayo dyan? Hello, Ziki. Sister Sally. Bartolome. Nabasa ko eh.
You're watching? Okay, tama. Thank God it's Sunday. Sister Auring de las Alas, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo. Jenica, si Jenica, Bebo. Jenica. Oo. Jenica. Jenica, masakit pa ba ulo mo? Sister Ami Bautista, good morning. Ami. Si Nanay Sel, magandang umaga. Brother Bernie and Sister Vivian. Nagising, nakatulog ba? Baka mamaya hindi nakatulog, sister. Nakatulog ka ba? Oo. Tapos si Jeff, Minister Jeff, good morning. Sister Maricel Harjulin ng Palakpakin, magandang umaga. Bye! Gani abay, oh. Good morning, say dyan sa New Jersey. Sister Alora, Che. Good morning, Che. Sister Josibeth. Okay. Nanay Norma, magandang umaga po. Nanay Norma Abel. Kamusta na po kayo? Magaling na, magaling na. Thank you, Lord. Okay. Si Sister Josibeth, see you din po, pero secret. Huwag kayong mag-secret para mag-prepare kami. Secret daw eh. Secret. Sige. Eka lang ha. Merong mga nag-share sa akin eh, para mabasa ko. Bali, double celebration pala ni Leona. Oo. Birthday and graduation niya. Congratulations, Sister Leona. Okay. Mga kapatid, wag po muna kayong pumunta dito for fellowship ha. Bawal pa po eh. Opo. Hindi pa po magre-resume yung ating mga fellowship kasi po nasa GCQ pa lang po tayo. Ang pwede na daw po 50% lang ng attendees ay kapag ka nag-MGCQ. Pero for now, GCQ pa lang po tayo kaya wag po muna kayong pumunta. Pwede po kayong bumisita, pero sa fellowship, hindi pa po tayo magre-resume. Ano po? Para lang po, malinaw. Baka mamaya bigla po tayong may dumating dyan. Baka bigla tayong puntahan. Okay. Oo, malapit na rin po yung ating Good Morning Jesus on the Road. Kasi nga, pwede nang bumiyahe, di ba? So, pagka pwede na po, pupunta kami sa mga bahay ninyo at doon po natin gaganapin ng live ang Good Morning Jesus. North, East, West, South. Kasi pwede na rin yung sa probinsya. Si Minister Ed, pag-pray din natin sila, umalis sila kaninang 4:00 sa Isabela. So, pauwi na rin po sila. Sila Minister Elmer naman, sa 11 naman po ang dating. At may flight na rin from Bohol to Metro Manila. So, recall muna natin. Ano po? Sister Letty, good morning. Letty Garcia, magandang umaga. Sister Menchi, good morning. Ito si Sister Menchi eh. May mga prayer meeting din to online sa Kainta. Okay. Ang oras na ba? 5 minutes. May 5 minutes pa tayo. Mga kapatid, yung pong mga sharing ninyo, almost 3 months tayong hindi nagkita. Pagka naman po meron kayong mga pagpapala na nanggaling kay Lord, mag-share naman po kayo. Magpadala po kayo ng video, 5 to 7 minutes na video po ng inyong mga pagpapala. Para naman po ma-encourage yung mga kapatiran natin sa iba-ibang lugar kapag narinig po nila yung kagandahang loob ni Lord sa inyo.
So, kailangan po, nagpapasalamat tayo palagi. Hindi naman po hadlangan lockdown kasi meron naman pong technology. So thank you Lord din po sa mga nagpapadala ng kanilang mga sharing at mga love offering. At doon po sa mga nagtatanong, yung mga tithes daw po kasi nila na 3 buwan na pong naipon. Pwede nyo naman pong hindi ipunin. Pwede nyo naman pong ipadala. Po. I-message nyo lang po ako, si Brother Boots, o kung sino pong worker, pwede nyo pong i-message at ibibigay naman po sa inyo yung mga details kung paano po ninyo mapapadala yung inyong mga tithes. Kasi yung iba, hindi daw sila mapakali dahil naipon sa kanila 3 months na So, hindi nyo naman po kailangang ipunin. Ano po? Pwede pong ipadala. Minister Ray, good morning. Minister Ray, birthday niya kahapon. Oo nga lumabas nga sa timeline ko yung yung kain ng mga patriarchs. Oo. Nung birthday ni Minister Ray. Ulitin pag wala nang lockdown. Oo nga. Ang dami talagang pagpapala ni Lord sa'yo, Sister Josephette. Maapaw. At nakapagtrabaho na siya. Sasama daw si Sister Josephette sa good morning Jesus on the road. Tama, sama. Tapos, yung mga gustong bumisita po sa amin, itama nyo ng morning devotion. Para kayo po ang guest namin sa Good Morning Jesus. 'Di ba? Para live. Good morning po, Sister Patricia Escalera. Gandang umaga. Good morning, Sister Aida Garcia, sila Brother Al, Sister Cel, Sister Annie. Magandang umaga dyan sa inyo. At sa lahat ng mga taga-East. Parang meron pa akong hindi nakikitang mga taga-East. Hindi nakalagin. Hanggang dito, nag-check ako ng attendance, di ba? Sister Carmela Tison, good morning. Sister Mavel Kalwalhatian ng Palakpakin, magandang umaga. Sister Cristina De Castro Mendoza. Ate Mayet, Brother Tom, and Kathleen, good morning dyan sa inyo, sa Australia. Ay, may blessing kami pag natuloy. Australia. Sister Agnes at Lola. Sister Agnes, ilabas mo si Lola ngayon din. Hali kayo dito. Pwedeng-pwede na. Sister Linda Alcance, magandang umaga po. Ayun, si Sister Nes Balcarce Estrada and Brother Tony. Kala ko absent kayo Sister Odette, oo nga. Brother Tony, magsimula na tayo sa bahay. Sister Mitzi Jokno, good morning. At kay Boknoy. Noy, good morning. Kila Ima. Kila Dong at Winnie, Roxette. Good morning din kay Tucci. Si Demo, si Patrick at si Patricia. Si JJ, tulog pa. Wala si Click the Butter. Pupunta daw bukas Sister Josie. Tsaka si Sister Josie Beth, agahan ninyo ni Sister Aida kung pupunta kayo, ha? Yes. Brother Tony and Sister Tess. Ayan. Sister Tess and Brother Tony, maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa worship center at paglilinis na rin. Si Lord po ang magpapala sa inyo. Salamat ng marami po sa pag-aalaga sa ating worship center. At kay Sister... Hindi. Kalimutan ko tuloy.
Ba, nawala. Sister Lorna, nawala sa isip ko. Sister Lorna, salamat din po ha sa pagbisita po sa ating mission house. Tira nyo kami nung abukado nyo ha, meron pa yan. Oo, dami sila eh. Sister Beth Marasigan, good morning. Nanay Clemen, good morning. At sa mga Gelido, ang angkan ng napakaraming malaking angkan ng Toledo at Gelido. Good morning sa inyo dyan. Okay. Ay, si Sister Carmen Mahia, magandang umaga po, Sister Carmen. Ito pa, kung merong award yung araw-araw na nanditong walang absent si Sister Carmen. Ano po? Sister Angie and Brother Mike Sotomango, good morning po. Magandang umaga sa inyo dyan. Sister Lita Rial, good morning. Yes, Sister Odette. Hintayin kita. Oo daw, start na. Will follow up permits by next week. Amen. Amen yan, Brother Tons. Thank you, Lord. At makaka-start na tayo. Sister Tina sa Balboro, good morning. Minister Ariel, yung iyong video hanggang ngayon, wala pa. Hinihintay namin. O baka mag-live na lang kayo. Pwede rin. Next week, pwede nang bumiyahe, di ba? Okay, marami na tayo mga kapatid. Magandang umaga sa inyo dyan, ha? Sister Trining, Brother Rino, ng Comfy, Illinois, Sister Lolit, and Brother June Ilagan. Good morning po at sa lahat po ng mga taga-Illinois. Magandang umaga sa inyo dyan. Sige po, pwede na tayong magsimula at tayo po'y 9:05 na. Sister Laura, good morning din sa inyo. Okay, Sister Nor Kalingasan, magandang umaga rin po sa inyo. Lahat ng mga taga-Katandala, good morning, good morning. Okay, tawagin ko po ngayon para sa ating opening prayer si Minister Dodi. Minister Dodi. Manalangin po tayo. Sa Proverbs chapter 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you prosperity. Dakila naming Ama sa langit, banal at makapangyarihan, maraming salamat po sa araw na ito, sa umagang ito na muli. Kami po ay inyong tinipon. Hiniling po namin sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na kami po ay patnubayan ninyo. Gabayan niyo po kami sa aming pagtanggap at pakikinig ng inyong mga salita. Magdulot po ito ng pag-asa sa aming buhay at patuloy po na magbago sa aming katauhan. Salamat po, Lord. Muli po, niling namin sa inyo. Pangunahan mo po kami, magturo po kayo, at mangusap sa aming lahat. Sa inyo po ang papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat.
Amen. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid, sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Tayo po'y magsitayo na at tayo po'y sasamba at pupuri sa ating Panginoon. Amen. Good morning po mga kapatid. Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Amen. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and celebrate. Kaya sabay-sabay po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, awit po Praise. tayo sa Panginoon. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us, with us, with us. When you're down and troubled and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord, for He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. We will sing to the God of our salvation. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us, with us, with us. When you're down and troubled, and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord, for He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime.
Tandaan po natin, ang ating Diyos ay laging gumagawa ng mga kamangha-mangha sa ating buhay. Patuloy lang po tayong magtiwala at naniwala sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. You are amazing, awesome in all you do. You are my Jesus, my God and my Savior. You're everything I long for. You are my Father. You love me just as I am, my great provider. You give me all my needs. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Every move I make, every breath I take, it's all because of you. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Everything I have, everything that I am, it's all because of you, my Lord. It's all because of you. Oh Lord Jesus, you are amazing. You are amazing, awesome in all you do. You are my Jesus, my God and my Savior. You're everything I long for. You are my Father. You love me just as I am, my great provider. You give me all my needs. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Every move I make, every breath I take, it's all because of you. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Everything I have, everything that I am, it's all because of you, my Lord. It's all because of you. In my life, Lord, I will never stop praising your name. I know in my heart that I can always trust in your name. When I'm down, you lift me up.
for the rest of my life. Jesus, my Lord, my healer. Jesus, my Lord, my protector. Jesus, my Lord, I will worship you for the rest of my life. I surrender my all to you. You are my life, you mean everything to me. Jesus, my Lord, my Savior. Jesus, my Lord, my Redeemer. Jesus, my Lord, I will praise you for the rest of my life. Jesus, my Lord, my healer. Jesus, my Lord, my protector. Jesus, my Lord, I will worship you for the rest of my life. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. My healer. My healer. Jesus, my Lord. My protector. Jesus, my Lord, I will worship you for the rest of my life. One more time, Jesus, my Lord. Jesus, my Lord, my Savior. Jesus, my Lord, my Redeemer. Jesus, my Lord, I will praise you for the rest of my life. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Thank you, my Jesus. Jesus, my Lord. We praise you, my Jesus. Jesus, my Lord. Thank you, my Father. We love you, my Jesus. You are Jesus, my Lord. Jesus, my Lord, my Redeemer. Jesus, my Lord. Thank you, my Father. Jesus, my Lord. Thank you, my Jesus, my God and my Savior. Jesus, my Lord. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Jesus, my Lord. Jesus, our Lord.
Yan, napakasarap pong umawit sa Panginoon, ano? Nakakamiss din po yung yung sabay-sabay na marami na umaawit sa Panginoon. Malapit na po yun, soon. Yan. For our words of encouragement, si Sister S.P. Sahol po, pakinggan natin ang kanyang word para sa ating lahat. Hello po. Good morning, Comfy family. Ang words of encouragement po ay matatagpuan sa 2 Corinthians 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Salamat sa Panginoon. Bali po itong nangyayari sa atin ngayon. God is teaching us to focus on Him. No? Balik tayo sa basic. Focus tayo sa Panginoon. Noong unang panahon, wala namang manggagamot o doktor. Si Jesus ang aktwal na gumagamot ng mga may sakit, ng lumpo, pipi, bulag, pati nakakadiring sakit na leprosy, pinapagaling ng Panginoon. Lahat ng lumalapit sa Kanya at gustong magkaroon ng kagalingan, andun pinapagaling ng Panginoon. Bago po nangyari ang pandemic na ito, ang mga tao sobrang busy, super busy sa trabaho, sa negosyo, sa pamamasyal, sa pagmumol, sa pag-attend ng mga parties, ng mga kung ano-anong mga makamundong pamumuhay, busy sa pakikipagchika, ang Diyos po natin, God is a jealous God. Lahat ng mga bagay na kumukuha ng atensyon natin sa Panginoon, yun po ay naalis ni Lord. Kaya, because of this pandemic, nagkaroon po ng pag-stop sa lahat ng movement ng tao, na stop ang business, ang mga kumikilos na stop kasi na-lockdown po tayo lahat. Tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa marami. Ang ekonomiya tumigil. Ang pinagkakaabalahan ng tao tumigil. So, dito po, tinuturuan po tayo ng Panginoon, regardless kung ano man ang relihiyon mo, ano man ang gender mo, ano man status ng buhay mo, na kinakailangan mag-focus tayo sa Kanya. Kahit parang napaka-painful po ng pangyayari, kinakailangan matuon ang ating kaisipan sa Panginoon. Matuto ang taong magdasal, tumawag sa Diyos, ma-recognize po natin na our God is all that we need. Kung meron tayo matanggap na bad news, tayo po'y huwag mawala ng pag-asa dahil sa kabila ng bad news, meron pong good news na mas malaki ang mangyayari. Tulad po ng nangyari sa kapatid ko, napakabait po ng Panginoon kasi lahat po, yung favor, yung grasya, binigay po sa Kanya. Lahat ng provisions, pangangailangan, ganda ng tinutuluyan, nandun po. At alam ko na pagdating po ng tamang oras, sandali, magne-negative na po ang aking kapatid. Glory to God. So itong bago po mangyari itong pandemic na ito, inihanda naman po lahat na ng Panginoon ang pangangailangan ng tao. Yung ating, yung gayon na tinatawag natin na work from home, inihanda na ni Lord yung mga computers, mga laptops, yung groceries natin, itinayo sa malapit sa bahay natin. Pati palengke, walking distance lang. So, may nagdi-deliver pa ng mga goods. So, na-lockdown man tayo, tuloy-tuloy pa rin yung provisions ng ating Panginoon. Yung internet, napakahalagang communication sa ngayon. Ginagamit ng Panginoon, lalong-lalo na sa ating pagla-live streaming ng Comfy, na kung saan napakarami po ang nabibless na mga tao. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Parating tingnan po natin yung kabutihan ni Lord na ginagawa sa sitwasyon natin ngayon. Talagang hindi mo maisip na God is really an amazing God. Andun lahat ng pangangailangan ng mga anak niya, hindi nagpapabaya ang Diyos. We were given, or we are given so much favor, unlimited grace from the Lord our God. Kaya
Glory to God, maraming salamat. Tayo po ay huwag mawawala ng pag-asa dahil si Lord nandiyan po siya, kasama natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord, and glory to God. Amen. Thank you, Lord. Yung grasya ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid, ay hindi talaga pare-pareho. Kasi sa Matthew chapter 3, ang Malakay 3 verse 18, ang sabi po doon, once again, you will see the difference between those who serve the Lord and those who does not. Hindi naman po natin sinasabi na tayo lang ang pinagpapala ng Diyos. Hindi po. Kasi sa Matthew 5:45, sabi doon, umuulan, umaaraw, sa mabuti at sa masama. Yan po ang tinatawag nilang universal providence ng Diyos. Na ang lahat ng tao ay pantay-pantay na nakakatanggap. Lahat tayo sinisinaga ng araw, lahat tayo nababasa ng ulan, kaya mabuti o sa masama. Pero yung sa Malakay 3:18 na sinasabi, makikita mo talaga yung difference. Ang dami po Sample na lang po. Kasi there are special blessings for those who trust the Lord. Yung iba pong universal blessing na natatanggap, oo meron. Pero may mga kakaibang blessing ang mga nagtitiwala sa Panginoon, di ba? What no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who love Him. So, meron po talagang pagpapala. Sample na lang po, yung sign ng mga naglilingkod sa Diyos at hindi. Sabi ni Sister SP, iba yung naidulot. Sa ibang mga tao, pag in-interview mo sa news, wala na po akong narinig kung hindi reklamo dito sa lockdown. Nakapagka tinignan mo naman, meron naman silang reason para magreklamo. Pero bibihira po ang mga nagtitiwala sa Diyos ang nagrereklamo. Kita niyo po yung difference. Sa mga tinawag ng Panginoon, may pagpapala pa rin sa kabila ng lockdown. Sabi nung iba, nakakahiyaman pong aminin, pero yung lockdown naging pagpapala sa amin. Bakit po ganon? Kasi kung sinasabi natin na pantay-pantay, di dapat pati sa mga hindi nagtitiwala kay Lord, yun ang sinasabi. Pero hindi po lahat ganon ang sinasabi. Sa makatuwid, meron po talagang pagpapala doon sa mga nagtitiwala sa Panginoon at saka sa hindi. Kasi sa mga nagtitiwala kay Lord, kahit anong sitwasyon mo sila ilagay, meron at meron pa rin silang makikitang dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Kahit na hindi maganda yung sitwasyon, lagi nilang sinasabi, may magandang mangyayari. Sabi nila, na COVID, papagalingin ako ng Diyos. Sabi nila, wala nang laman yung bigasan, magpapadala si Lord. Bakit po ganun? Yun ang sinasabi na you will see the difference between those who serve the Lord and those who does not. Kasi alam nyo, sa Judgment Day, maaaring mas mayaman sa iyo ngayong panahon na to, yung mga wicked. Pero sa Judgment Day, there will be a separation, mga kapatid. Talagang isi-separate ng Diyos ang Kanya at yung hindi. So, ang prayer po natin, makasama tayo doon sa sineseparate ng Diyos na sa Kanya. It doesn't matter po kung dito sa lupa ay hindi kayo maman ng sobra. Hindi po mahalaga, ang mahalaga sa buhay mo dito sa lupa, nagbigay ka ng glory sa Panginoon. Kaya sabi nga ni Sister SP, kagaya ngayon, di ba? Sabi niya, pinatigil ni Lord. Kasi totoo naman, sasabihin, punta ka sa prayer meeting, may pasok may trabaho ngayon nawalan. Sabi nga ni Charles Stanley, napakinggan ko yung kanyang message. Sabi niya, everybody now is telling others na back to work na ako, back to school, back to ganito. How about back to God? Sabi niya. So, tayo po ba ay nanumbalik sa Panginoon? Dito sa nangyaring ito po ba'y naging dahilan para lalo tayong lumapit sa Diyos? Kasi kung oo ang sagot mo, then itong pandemic na to ay na-serve niya ang magandang purpose niya sa iyo. Amen. Thank you, Lord. Okay, ngayon naman po, meron tayong sharer at live. Oo.
hindi pa po kami tumatanggap ng uma-attend. Siya po ay taga rito. Kaya lang na-lockdown sa labas. Ngayon nakauwi na siya. Kaya, oo, tawagin ko muna si Brother Mark Cabral para mag-share at magpasalamat sa atin. Kasama mo ba si Kat? O Sister Kat? Yun, magandang umaga po sa inyong lahat. At si Jed din after. Opo. Yan, good morning po. Happy Sunday. Natutuwa po ako pagpasok ko dito kasi ito pala yung napapanood ko. Kasi pag nasa hotel po ako, binabrowse ko, binabati ko po kayo dyan. Kumusta po? Ay mga nasa hotel po. So pag nababrowse ko po, nanonood kami doon, pati yung mga kasamahan ko nakikipanood. Meron pa. Ayun po, talagang napakabuti po ng Panginoon. Kanina nakikinig po ako sa mga turo ng Histeria na talagang may special gift for us. Yung COVID nga po, tulad nga po sa sharing ni Histeria kanina, naging pagpapala sa ating lahat, hindi lang sa amin, pero sa ating lahat po. Yun po, nung share ko lang po, nung first day pa lang, nang nalaman ko na, kasi may mga ugong-ugong na po na magla-lockdown, is nag-ready na po ako ng gamit ko din noon. At sabi ko kailangan ako dun sa hotel kasi wala naman pong ibang magtitingin. I've been there po since day one hanggang sa nung umuwi lang po ako ng I think 2 days ago. Doon po sa hotel, yung dating environment na masaya, swimming pool, may gym, may mga batang nagtatakbuhan, bigla pong nag-iba. Maya't maya may dating ng OFW, mga galing mga seaman po, pero sa awat grasya ng Panginoon. Kasi every day po, ang pinapak namin doon, I think mga 1,800 na pack meals na sinaserve namin doon sa mga rooms, which is, we have 684 rooms. Pero minsan, may susunduin ng ambulansya, may nagpa-positive daw po, dadaan sa amin na ganyan yung tao. Merong isang gabi, siyam susunduin hanggang sa yung ibang empleyado nakatabi ng kwarto ko, kina-quarantine na rin. So, isa-isa po, wala ka talagang paghahawakan eh. Kasi ang doktor nga, hindi na masolusyonan eh. Walang gamot po. Pero si Lord na lang po talagang panghahawakan mo. Dasal ka lang ng dasal. At sa awat grasya po ng Panginoon, bago po kami pauwiin, meron pong rapid testing kasi hindi kami papalabasin hanggang hindi po kami nara-rapid test. So nandun kami sa rapid testing. Ako po kasi hypertensive ako eh. Ang normal ko po 150/100. Kapag hindi ka normal, pag mataas ang dugo mo, hindi ka i-rapid test. So ako dasal lang ako ng dasal. Tapos papalpitate ako. Siyempre, hindi mo alam. You've been exposed for 2 months or magti 3 months dun sa mga ganong environment. At awat grasya po ng Panginoon, unang test ko pa lang, kasi dun pa lang sa gilid, ang dami ng hindi makapag-rapid test dahil hypertensive nga po. Pero ako unang test ko pa lang, nag-normal yung dugo ko for the first time. Sabi na akin ng nurse, ang lakas mo magdasal Opo, pero kasi nakwento ko na agad eh, kasi hindi ko po alam. Sabi ko, ma'am, ano po ako, hypertensive po ako eh. Sir, pag hypertensive po kayo, hindi po kayo makukuhanan kasi bawal po yun. Tsaka hindi magiging accurate. Sige po, check natin. Pag check niya, nag-normal. Talagang hindi ko sukat akalain. Pero isa pa pong good news doon, negative naman po. At yun po, protektado tayo ng Lord. Hindi niya talaga tayo pahubayaan during these trying times. At yun po, ngayon, yung dating busy, sabi nga ni Histeria, dati back to work,
back to office. Ngayon, back to God na tayo. Back to God na ako. Kanina nagigising, umaga pa lang, excited na ako eh. Excited na, kinakabahan, syempre po. Pero, yun nga, sabi ko nga, nung nag-send kami ng video, sobrang excited. Kakabahan ka, pero pag hindi ka natawag, manghihinayang ka. So I grabbed this opportunity po to praise and thank the Lord. Ayan, sa buhay namin, we have now the time, kasama natin pamilya natin, at sa iba po, kasi like, ngayon po maraming recession, nagtatanggal ng ano po. Pero sa atin po, wala pong walang pangamba. Kasi alam natin si Lord ang may hawak ng mundo, lahat na nangyayari sa atin. God is in full control po. Yun po, maraming salamat po. Thank you, Lord. Yan. Maraming salamat, Brother Mark. Yan, di ba yung lesson po natin? This too shall pass. Dadaan lang po ito. At kapag ka po natapos na ito, na-fulfill na po ng Diyos kung ano yung intention niya for allowing this to happen to us. At isa pa po na nakauwi na, ayan, forcefully to na lockdown sa labas. Kasi dito po sa compound kasi, 80 po kami lahat kasama ang mga bata. So, we have to be cautious, kaya forcefully, yung mga nasa labas na nagtatrabaho, ni-lockdown muna namin po kaya hindi sila nakauwi for almost 2.5 months. Kaya ngayon, nakasama na natin sila ulit dahil GCQ na po, pwede na. Tawagin ko si Brother Jed para magpasalamat. Siya daw po ay si Baste ng Comfy. Sabi ni Brother Arnold, Jed, nangyari. And good morning po. Thank you, Lord. Kasi, yun nga po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi nga, nakabalik nga ako ngayon at masayang-masaya po ako na nakabalik ako sa Comfy kasi dito lang po ako nakakapag-diet sa Comfy. Pag sa labas po, grabe po yung kain. Pero thank you, Lord. Ayun nga po, pinagpapasalamat ko kay Lord na simula po nag-lockdown. Nung umpisa po kasi, nung nalaman ko, hindi po ako pwedeng umuwi. Siyempre po, nakakabigla. Pero sabi na lang po, nag-pray na lang po kami nila mama na thank you Lord sa pinagpipray ko na saan ba ako uuwi kasi prone din kasi yung tita ko na may sakit na diabetic. Pero pinagpray ko na kami nilang dumiskarte na every uwi ko po is maliligo po muna ako. Tsaka diretso. Tsaka pinag-pray ko rin na kasi kami yung trabaho ko po is pumapasok po ako sa mga bahay ng mga hindi ko po kilala kung may sakit or may mga kasama po kami. Kasi one time po na may mga kasama po ako na nag-positive. Kaya ang lagi ko pong pinag-thank you kay Lord kasi tinuruan ako ng parents ko na every labas, every alis is magpipray. Tsaka dito po, nasanay po kami na every work ko po, nagpapapray po ako sa kanila. Kaya ayun lang po yung naging sandalan ko kay Lord. Na binibigyan po ako ng kalakasan na doon po nanggagaling lahat na si Lord po yung magpo-protect sa akin. Na every paso ko is nilinis na po ni Lord na wala pong sakit at malayo po ako sa disgrasya. Thank you, Lord po. Kasi dito, yung mga bagong uwi, may babinyag daw ulit. Kaya tawagin ko ulit si Brother Mark. Brother Mark, halika. Oo, ibang binyag to. Ayan. Penging isang mic, kakanta sila. Masasalamat ha. Kanta kayo. Kunin mo yung isa dyan. Sabi ko, lakasan mo yung boses mo, ako hihinaan ko yung akin.
Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago kailan pa man. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago kailan pa man. Umawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Salamat po. Maraming salamat. Okay. Akala niya nakaligtas siya. Isa pang balik na dito ay si Sister Jam. Kaya tawagin din natin si Sister Jam para magpasalamat kay Lord. Dahil nakalimutan siyang kumanta, magsosolo siya. Sige. Oo, na-lockdown sila sa labas eh. Jam. Ayan, nagpupuri at nagpapasalamat po kay Lord na nakabalik na ulit dito. Thank you, Lord, din kasi yung mga kapatid ko sa abroad, sa Korea, at sa Japan, okay silang lahat. Pati yung mga kamag-anak namin sa iba-ibang lugar na kahit dito, laganap yung COVID, safe silang lahat. Hindi sila, walang balita na nag-positive kahit na marami kaming kamag-anak na mga health workers or frontliners. Ayun, thank you, Lord. Tsaka hindi nagkulang si Lord, laging may blessing na dumarating from the government tsaka from families. Ayun, thank you, Lord po. Sige, binyagan na raw siya. Kaya ayaw niya nang magpabinyag. Okay, ngayon po, tawagin naman natin yung ating music ministry para sa Song Before the Word na tayo. Para mahaba yung ating panahon para dun sa Word of God. Sige, Song Before the Word na tayo. The grace of the Lord is sufficient for me. The grace and mercy of God is all I need.
Noel, walang ilaw. Good morning. Dito tayo sa Matthew 5 sa 45, 46, then sa Psalms 145 verse 9. Ayan, ano ha? Basahin ko mga kapatid, ano ha? Sa Matthew 5:45 to 46 tapos 1:45 verse 9 ng awit. Okay. That ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. 145 verse 9. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. The message of the Lord. Mananalangin tayo mga kapatid kay Lord, sa Coffee Family at sa lahat na nakakapakinig. Hallelujah. Panginoong Jesus, sa inyo po nagmumula lahat ang kaalaman at karunungan. Ito pong mensahe po ninyo sa amin na napakahalaga at aming kayamanan na nararapat lamang maunawaan dahil din po sa inyong kapuspusan ng banal na Espiritu sa aming lahat. Mangusap po kayo, kaming lahat ay matamang makikinig at kayo rin po ang magbibigay ng awat grasya para ito po ay aming maipamuhay. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable, be pleasing to you, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Upo tayo sandali mga kapatid. Hallelujah. Ano ha? Yung paksa ngayon natin ay grace to you. Ayan. Ano ha? Yun ang gusto kong ipaabot sa atin. Grace to you, ano ha? Ito yung God's grace, Jesus' grace, grace to you. Ayan. Pwede nyo bang, kung nung nakaraang linggo ay, please, Jesus, ngayon, Jesus' grace. Ayan. And that grace, pwede niyong sabihin, mawa, sabay-sabay tayo. Ibang Jesus ko, God's grace, Jesus' grace, grace to me. Ayan, ano ha? Sige nga, sabay-sabay lang para lamang pag binibigkas kasi, parang naririnig ng tenga, nauunawaan at titimo sa puso ang pagpapatupad ay nasa grasya ng Diyos. O, sige, sabay-sabay tayo. Grace to God, grace of God, grace of Jesus, grace to me. Ready? Lahat tayo, maski dito. Go! Grace of God, grace of Jesus, grace to me. Ayan, ano ha? Meron akong acronym. Ayan. Ang acronym ko ay GRACE. Itong pag-aaral na to ay halos pagkatapos ng ating Sunday Fellowship ay ito na yung parang
sunod-sunod na ipinabibigay ni Lord. At ito'y may hango rin doon sa ilang araw na naibahagi ni Sister Ria sa kanyang pagbibigay ng mensahe sa Good Morning Jesus regarding doon sa seasons in our lives. Kasi meron doon tinatawag na ano yung una? Growing season, pruning season, wilderness season, and harvest season. Doon sa 3:11, isang kayamanan ito na pagmumuni-munihan natin doon sa huling acronym ng grace, ha? Yung E. Ano ba yung E doon? Ang sabi ron, mga kapatid, sige, basahin natin. Sige nga. He made everything beautiful in its time. And He set eternity, yung E, eternity in their hearts. But no one, nakalagay doon, can fathom ang wisdom of God from beginning to end. Basahin ko, ito. Sa New King James. Sige nga, yung eksakto. Sige, sandali para ito. Mahalaga to, yung letter E. Ayan, letter E. Sa Ecclesiastes. Tingnan nyo to, 3:11. Okay. He has made everything beautiful in its time. And beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Mamaya, pagkatapos nito, i-meditate nyo itong isang talata na to. At alam kong ang insight and revelation, illumination, ipagkakaloob sa inyo ni Lord. Kasi itong Ecclesiastes, siyempre, pag tinignan nyo, yung tema nitong book ni Haring Solomon, parang nasasabi niya ng napakarami ng vanities ang life. Parang ganon. Dahil siguro siya na yung pinakamayaman, pinakamatalino, so on and so forth. Pagkatapos, alam niyo naman ang nangyari doon sa bandang huli nung kanyang sa bandang huli ng Ecclesiastes na walang katapusan ng pag-aaral, karunungan, at sabi niya, ito lang ang masasabi ko na have reverence for God and obey His will. So yun yung kanyang payo. Pero dito sa kanyang 3:11, sabi niya, matagal na panahon, siyempre, ang pag-reveal ni Lord sa atin ng kanyang kalooban ay nandoon sa John 14:21. The more we love Him, the more we seek Him, the more we obey Jesus or God, the more He will manifest Himself to you. Ayan, siyempre, ang Word of God, meron niyang progression from the Old Testament hanggang sa past, present, and future. Kasi dito, ang kanyang tanong, para bagang nilagyan tayo ng ang tawag diyan, innate in humankind, na whether you are a Christian or not, there is built-in in your life na you are searching for something that is beyond, that transcend you. Ayan. At tayong lahat, ako, siyempre nung maliit ako, iniisip ko, pag namatay ako, saan ako pupunta? Yung mga ganun ba?
Nung ano pa ako noon, yung siguro mga edad ko lang, mga 7, 8. Kasi siyempre may mga nakikita kang may mga namamatay. So pag maliit ka, wala nagpapaliwanag sa iyo, minsan napapanaginipan mo yun na ano kaya mangyayari. So hindi mo pa alam yun, maliit ka pa. Tapos habang nag-aaral ka, lumalaki ka, parang may built-in sa iyo na para bagang merong, halimbawa ngayon, ang sabi ng atheist, they assert that there is no God. Ang sabi ng agnostics, they say that you cannot know that there is a God. Ang materialistics o ang materialists say, ang sinasabi nila, wala na lang Diyos para walang requirement sa pamumuhay dito. So, lahat ng gagawin nila, pwede. Yun ang materialist. Ang mga fools, hindi naniniwalang merong, dito lang sila nabubuhay. Pero ang cry, or shout, or passion, or plea, or proclamation ng Christian ay they cannot live without God. Ayan. So dito man, sabi ng ayon sa mga mangangaral ng salita ng Diyos, si Haring Solomon daw ang pinakamatalinong nabuhay sa tao. At sinasabi niya na God has placed eternity in our hearts. Ayan, ha? So what does it mean to you? So later on, tingnan natin itong kayamanan na to. So, ang aking acronym sa ating pagpapala, yung salitang grace. Kayo ba yung nagkaroon ng, halimbawa, nakita nyo yung kapaligiran nyo, nasabi na ba ninyo nung araw o maski hanggang ngayon o sa kinabukasan na bakit kung sino pa yung gumagawa ng mali, siya pang parang tingin ko pinagpapala na kung hindi nyo naramdaman ay salamat sa Diyos. Meron ba kayong nawi ka na mabait naman ako, hindi naman ako gumagawa ng masama? Bakit parang ganito ang nangyayari sa mundo? Kung natanong na ninyo, natanong ba rin ninyo sa sariling ninyo o tayo, bakit nag-i-exist ang evil dito sa mundo? Bakit hindi na lamang siya naman ang sovereign God? Isang ganun lang niya, pwede niyang eliminate ang evil. Bakit hinahayaan pa niya mag-exist dito sa mundo? Naitanong ninyo, na ba rin ninyo yun? Kung hindi pa, pagmuni-munihan nyo na ako na itatanong ko yun. Para bagang kasi, kaya nga sabi nga ng Ecclesiastes merong, kasi gusto natin, maski naman ako, a perfect world? Meron ba niyan? Meron ba niyan dito sa lupa? Meron bang ganap na pamumuhay kung tutuusin? Yung lahat nagkakasundo, may kapayapaan, lahat sagana, everything provided, so on and so forth. Kasi, yun, mga naitatanong ko. So, dito sa mga talatang ating nabasa, yung acronym ko nga ng grasya. Una, yung letter G. That is God's magnanimity. Ayan. Ano ba tong God's magnanimity? Sa Latin, magnanimous. Sa Greek idea, it is all. Para bagang sa English naman, great in generosity o infinite in benevolence. Ayan. So makikita natin dito yung God's magnanimity. Dun sa Matthew 5:45-46,
ang context niyan ay mamahalin natin yung ating kaaway. That is the context dyan sa pangyayaring iyan. Pero doon sa 45, 46 na sabi ni Sister Ria at saka ni Sister SP, yung kasing pagbuhos ng grasya ni Lord, yung God's magnanimity. Siyempre, ang ibig sabihin ng grace is favor bestowed to the undeserved or undeserving. Pero sa school of thoughts, sa panahon natin, ang pananaw ng mga scholars ng Bible, maski noong mga 15th, 16th century, i-research ninyo mga kapatid. Kasi itong grasya ay napaka all-encompassing mercy and love of God na bawat mga scholars of the Bible ay hanggang sa panahon natin, isipin nyo 15th, 16th century, different school of thoughts pag sinabi sa grasya. So, merong acronym na gusto kong kayo na ang mag-search kasi bawat isang acronym na to ay ang pagpapaliwanag na hango sa salita ng Diyos ng bawat scholars of the Bible ay talagang very convincing. Kaya nga ako naman ay come up with the word grace, itong acronym ng grace. Yung word na gusto kong i-search nyo at sino ang pinanggalingan nito, kayamanan nito. Lahat tayo dahil no one has monopoly over the wisdom that is revealed in His Word. As He revealed Himself to those who love and seek Him and obey His command, the more He will reveal Himself to that individual. So yung salita na acronym na nabuo noong 15th, 16th century ay tulip. Okay, ano ba ang ibig sabihin niyan tulip? Kayo na. At meron din tinatawag na prevenient grace, kayo na rin mag-aral niyan. Meron din tinatawag na sustaining grace and justifying grace. Ayan. Mga kayamanan yan, mga kapatid. Pag pinag-usapan natin ang grasya ng Panginoon Diyos, kayamanan na kayamanan. So yung in-reveal ni Lord, una yung grasya niya sa mabutit masama. Ang tawag doon ay natural blessings. Ang sabi na nga ni Charles Spurgeon, yan ay universal blessing. Ayan. So, ibig sabihin, kay mabuti, kay masama, may araw, may ulan. Kailangan ng mga nilikha ng Diyos ang araw at ulan. Oo. Kasi, halimbawa, yung ating mga pagkain, pagka walang araw yan at walang tubig, hindi yan lalago, tayo rin. Mamamatay tayo pag wala tayong tubig. So, ang grace ni Lord, yung G, is God's magnanimity. Ayan. Yung all-encompassing love, mercy, and favor ni Lord kay mabuti, kay masama. So, pero tayo, sabi dun sa verse 45, tayong mga children of God, may special grace. Alam ko, pag tinanong ko ngayon, wag na muna, yun na muna na nagpatotoo na dalawa. Yung isa, yung si Brother Jed, ang kanyang, kung nakinig kayo, ang kanyang panangga, ang kanyang shield dito sa pandemic ay prayer. Nakita niyo, sabi niya na maliit pa siya, humihingi siya ng panalangin at siya'y nagdarasal. So, special grace yun. Lahat naman pwedeng magdasal Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, naku, kakaiba. Narinig niyo rin yung sharing ni Mark. Mataas ang kanyang ang blood pressure. Pero
hindi lamang porke merong mag-iisa amin, pero makikita mo yung special favor ni Lord sa anak niya. Biglang all of a sudden, nung itetest, bumaba yung kanyang blood pressure. So may mga special favors. Narinig niyo yung mga sharing ng ating mga kapatid sa Good Morning Jesus na kung kailan na lockdown, kung kailan stay home, walang trabaho, ang ating Panginoon Diyos, ang tinatawag na special favor ay, di ba, doon nga kay Elijah, nagpadala nga yung mga birds, uwak, pagkain. Tayo, sino-sino mga nagpapadala? May ayuda sa gobyerno, may ayuda sa kamag-anak, may mga kaibigan na pag naalala dahil nagdarasal ka, tatambak ang iyong mga pagpapala. Meron nga nag-share doon sa ating Good Morning Jesus. Naalala nyo yung kanyang kwarto. Meron pang libreng Wi-Fi. F pala. Wi-Fi. Para bagang parang sino ba yung F tsaka P na worker? Si Brother Larry Castillo. Ito. Di ba? Celso, oo nga pala. So, ayos ba tayo dyan? Nakita mo yung anak mo? Si Joby? Ang liit, Oh, manliliit ka dyan. Sana tayo? Special grace. So, ang tawag doon, kaya mga kapatid, ito ang payo ng salita ng Diyos. Sa Psalm 37, wag na tayong magkaroon ng maling damdamin doon sa tingin mo meron, pero mali naman ang uri ng pamumuhay. Alam ng Diyos yun. Kaya niyang baguhin yung mga yon na sa isang iglap, magugulat ka, di ba? Hindi ko naman sinasabing maraming mga wicked sa mundo na naging mabait ngayon. Hindi naman yun Pero, kaya niya na lahat magbabahagi. Di ba anong klaseng pamamaraan niya? So, hindi mo nga ma-fathom. Katulad ng Isaiah 55. Kasi yung iba yung kaalaman natin sa kaalaman niya Tsaka yung ginagawa niya, pangkalahatan sa buong mundo na refresh. Yan yung sa R. Di ba? Grace. Ang tawag dyan, naalala nyo nung Wednesday, kami dalawa ni Pastor Rafi, na yung God's disclosure. Una, He disclosed Himself sa world through the nature. The heavens declare the glory of God. And yung self-disclosure niya sa Psalm 19:7-9, yung disclosure of Himself sa Word of God. Noong kapanahunan ni Solomon, may progression kasi. At ngayon, alam na natin ang panukala ng Panginoon Diyos. Hindi naman lahat-lahat, pero now we can see that His grace is for all. Una. So, G, makikita natin ang God's magnanimity. Itong R, di ba, ni-refresh niya ang world. Di ba? Pero hindi lang yon. Ang ibig sabihin kasi ng R sa grace ni Lord na napakayaman yung acronym, yung binigyan niya lahat ang mundo, binigyan niya lahat ang tao dito sa mundo ng kanyang spiritual blessing. Yung isa, natural blessing sa mabutit masama. Pero ang Panginoon Diyos ay fair and just and perfect. Bakit kanyo? Kasi yung R, spiritual blessing niya, yung redemption. Binigyan niya lahat ng opportunity ang tao dito sa lupa. Alam niyo naman yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. O sabi ni Solomon, nilagyan ng ang mga tao sa kanilang puso
tungkol sa eternity. Sa panahon natin ngayon sa New Testament, 2,000 years ago, ang manifestation ng Diyos bumaba dito sa lupa. Kasi yung A naman sa grace is atonement. Diba? Atonement, ang ibig sabihin ng atonement is compensation sa injury or harm done. It is reconciling us humans back to God sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo Jesus. So meron na tayong GR, isa pang R na grasya ng Diyos. Naalala niyo yung the law of the Lord is perfect. Reviving R. Reviving the soul. Us. Once upon a time, we are dead. But because of God's grace, even though na, halimbawa, 2,000 years ago, kasali na tayo, na namatay siya para ma-reconcile tayo back to God. So, meron ng glimpse of the knowledge of eternity while we are here on earth. Diba? Malamang pag inisip ko nga yung sulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, para bagang, pero knowledgeable siya. Ang sabi niya, he makes everything, nakita nyo beautiful in its time. So there is an assurance, not only hoping, knowledgeable siya na darating ang panahon, gagawin niyang maganda ang lahat. O di ba tayo naman dito sa, sa bahay mo, di ba gusto mo naman beautiful, maayos, ayaw mo naman ng magulo? So, pag naintindihan mo tong atonement na sa grace, GRA, tsaka dito yung sinasabi ko sa inyong tulip. Mahalaga yan mga kapatid. Kayo na ang magsunog ng kilay. Hindi ko naman sinasabing yan ay gagamitin yung pandebate o pantagisan ng talino o mas mahusay yung pagtuturo mo o dito o dyan. Mahalaga dito, as the Lord reveals Himself to you, obey. And then the more you obey, the more He reveals Himself to you sa written Word of God. Kasi dito, meron tinatawag na, yung sa tulip, yung Eldon, limited atonement. For me, sa akin yung unlimited atonement. Kasi pag limited atonement, ayon dun sa tulip, ibig sabihin niyan, yung grasya ng Diyos ay doon lamang sa selected few. Kaya sinabi doon sa pagtuturo sa L, sa tulip. Siyempre yung T. O kayo na lang, hindi ko na sasabihin para i-search nyo. So, limited daw yung atonement. Pero sa Bible, John 3:16, all binigyan ng opportunity. So, hindi limited. Sa 1 John chapter 2, verse 2, hindi limited So, ang grasya ng Diyos at ang atonement, ang kaligtasan, reconciling before God, hindi para sa limited. Unlimited Well, anyway, pag pinag-aralan nyo, at that point in time, si Lord kasi, ang limited ng ating finite tayo But when the Lord comes, siya na magja-judge. Pero sa John 3:16 at 1 John 2:2, unlimited Kaya nga yung grace na acronym, ako'y, nag-request na nga ako dahil ayaw huminto yung aking mind na tuwing matutulog ako. Binuo nga itong yung acronym ng grace Tapos, siyempre, sa salita ng Diyos, i-search mo Ayaw huminto yung mind ko na pag ayaw huminto, tatayo ako sa madaling araw kung anong oras. Pagbukas ko, pagbasa ko, yun yung mga gusto niyang sabihin. Gagawin sa inyo yun. Maniwala kayo. Maniwala kayo na napakaganda kayamanan nga na nilagay kasi ni Lord yung yung eternity in our hearts. And what does it means also? Na dito sa mundo,
Hindi mo makukuha lahat yung gusto mo, walang katapusan. Pero ang sinasabing inilagay ang eternity, i-value mo yung mga spiritual matters. Kasi there will come a time na God's rule and reign dito sa earth, magkakaroon ng total na kapayapaan at kasaganaan. But in the meantime, binibigyan tayo ng glimpse of eternity through His written words. Kaya nga nalalaman natin hindi ba? Glory to God yan. Glory, glory to God. So yung G, God's magnanimity, R, His redemption, His reformation, His regeneration. Itong regeneration nito, sumasangayon ako doon sa isang school of thought, yung justifying grace. Ayan. Ako, sang-ayon ako doon sa isang doctrine nung isang, alamin nyo kung sino siya. Kayo na rin ang mag-search at mangingiti kayo. Ang tawag niya doon ay justifying grace. Ano bang ibig sabihin ng justifying grace? We are put right with God, so we must live a life that is new, reformed, transformed. Hindi naman kasi pwedeng doon na sa, kasi meron namang isa, doon sa tulip, yung P. O ako na nga uli, nasabi ko na pero ayoko sanang sabihin, kayo na mag-ano Dito kasi nagmula yung once save, always save So it has been an issue for centuries, yung perseverance of the saint. Sa akin, ito yung by God's grace, yung yun na nga, justifying grace. Tsaka dito, yung tinatawag nating, ano ba yan? Yung isa, prevenient grace, sustaining grace. Kasi hindi naman obra na ikaw ay nasa Panginoon, Diyos, tapos hindi ka magpapatuloy sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kasi for me, pag tinignan ko, there is a tendency because of the persevering of the saint to justify na no one can snatch you from the Lord or you cannot separate from the love of God kahit ano. Maaaring ma-abuse itong grace na to And for me, the justifying grace and the sustaining grace will make you live a life of holiness, righteousness. So hindi mo pwedeng ihiwalay yun. So, grace, G, God's magnanimity, R, redemption, reformation, the newness of life. Ano yung susunod? Atonement. Para sa lahat to, yung grace ni Lord. Di ba sabi niya, He is not slow to anger, but He is waiting for all to, ano nga yung sabi ngayon ni Brother Mark at Sister Ria kay Stanley? Back to God. Oo, gusto niya lahat manumbalik sa Diyos. Yun yung tinatawag na unlimited atonement. Hindi lamang para sa selected few. You try to study, naku, napakayaman at maipamumuhay mo ng maayos. Yung C, di ba, grace, dalawa pa So natalakay ko na yung E, inuna ko yung huli, yung E. Merong inilagay na eternity sa ating puso to know the will of God. Ito mo ng C. Alam niyo ba kung ano tong C? It is condescending love of the Father manifested in Jesus Christ, described by the Holy Spirit. Medyo pagpapalang kayamanan. Ulit, C. Ano ba muna yung condescending? Ito yung condescending ay matatagpuan natin sa Philippians chapter 2, 6 to 7. Just imagine, Creator, di ba sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. There is time, there is space, there is matter.
through the written word of God, yung sinasabi ni Haring Solomon na merong inilagay ang Creator sa puso natin ng eternity, because of the revealed word of God, nagkakaroon tayo ng knowledge about our Creator. In the beginning, there is time. God created the heavens, space, and the earth, matter. So dito sa earth, tayo nga ang mga ngasiwa. Tayo lamang ang nilikha ni Lord na created in His image. Diba? Meaning to say, we can communicate as humans kasi yung mga ibang nilikha, wala naman siyang intelligence na katulad na ibinigay sa atin sa tao. Di ba kayo natutuwa nun? Because God wants relationship. Yung Creator. Kaya nga, beautiful in His time. Ngayon nga lang, kung talagang there is eternal desire in our hearts, pag tumingin ka sa kapaligiran mo, parang pagtingin mo sa rosas, ang nakikita mo yung bulaklak. Ngayon, kung tinik ang nakikita mo, meron kasing mga tao na maski Kristiyano, ang kita kagad niya yung mga tinik. Wala siyang makikitang maganda. Mabilis siyang makakita, isang buong puti. Makikita niya kagad yung tuldok. Hindi niya nakita yung kalakihan ng isang coupon ban. Tuldukan mo ng isang tuldok ng ballpen. Kumuha ka ng 10 tao, sabihin mo, 10 lang, o kaya 2 o 3. Ano nakita nyo? Ang sasabihin nun, may dumi, may tuldok. Oo. Kaya lang, nasabi ko na sa inyo yung test na yun eh. Kayo ba ganun din? Pero hindi niya sasabihin, ang puti niyan. Ang titignan niya yung tuldok. Ayoko nung taong... pero siyempre, sabihin naman ng mga iba, buti nga may nakikitang pangit. Kasi kapag hindi mo nakita yung pangit, walang maganda. O sige, bahala ka na doon sa iyong katwiran. Kung ano man yung katwiran mo. Itong condescending love of the Father manifested in the Son, our Lord Jesus Christ, because of His sacrificial death on the cross and by the empowering of the Holy Spirit that was described and was illumined in our lives, that is treasure. Meron ka na kagad, Meron ka na kagad eternal purpose. Imagine, naiintindihan mo na. Pag sinabing condescending God, ng katawan tao, hindi maintindihan ng iba yun. Pero inilahad na yan. Ano yung tinuturo dyan? Mga kapatid, tinuturo dyan, humility. Grabe pala talaga itong pagiging servant o humility. Kasi yun ang ipinakitang ehemplo sa atin. The condescending love of the Father manifested sa kanyang sacrificial Son, empowered by the Holy Spirit as a helper to be with us all the days of our life. Kaya itong nako mga kapatid, yung He made everything beautiful in His time and He placed eternity in our lives. I-treasure natin yan. And we have a song bago tayo magwakas. Ang pangalan nitong grupo na to ay Father and Son. Ayan. Father and Son. Bakit kanyo Father and Son? Kasi mag-ama, ano tawag diyan? Mag-ama. Kasama ko. Ako yung end. Okay? Hallelujah. Kala nyo, ha? Oo. Minister Jerry, ating lesson. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga ng salita ng Diyos, ito sa sinabi rin ni Haring Solomon, huwag nating kalilimutan lahat. Ang katungkulan ng tao, fear God. And obey, mga kapatid. Enjoy your life. Do what you want to do. Follow your heart's desire. But remember, mayroon Diyos na hatol. Kaya napakahalaga po ng pagkatakot sa Diyos para makapamuhay po tayo ng kalooban ng Panginoon.
Hallelujah. Check mo naman yung mic mo. Oh. Father and Son. Matatagalan namin ang aming awitin. Kasi ito na yung grupo namin. Kung merong grupo nung ang pangalan pala dapat nila nung grupo nung makatlo, ang pangalan pa nila pala dapat dog. Buti na lang nagbago sila. Kasi ginawang sao. Naisip kasi nila dog eh. Masama yun. Wag nyo naman. Hindi namang masama ang dog ha. Okay. Aso. Ano yun? Andy, Simple, Otan. Buti na lang naging sao. Ano yung isang grupo? Meron pang isang grupo eh. Yung kila Arnold, si Minister Jerry, Arnold, sino yung isa? Tony, ano pangalan niyo doon? The Veterans. Veterans? Ako ang pangalan niyo doon, Sabi sa akin ni Sound Pastor check, Rap. sound. Yeah. ang tawag doon, Sino yan? Sound. Sino yan? Tony, ikaw, tsaka Arnold. Sound check. Oo. Sat ba yan? Malaking kita. Arnold, Tony, Jerry. Sound. Mabilis na eroplano. Jet. Kasi ang pronounce doon, jet. O kaya J-A-T. Hindi mo nakuha, no? Mga kapatid. Grace. Ayan na. Siyempre, habang inaayos yan. Walang problema yan. Glory to God yan. At tuloy ko na rin. Sige, habang inaayos. Meron akong nakausap na isang kapatiran natin. Parang ang kanyang prinsipyo sa buhay ay katulad nung si John Wesley. Sige, isi-search niya ngayon kung ano yung sinabi ni John Wesley. Kayo rin, nakakatuwa rin. Matutuwa rin yung sister na to. Kasi si John Wesley, founder siya nung church na kinapapalooban niya. I-search mo kung ano yung kanyang principle na kanyang buong buhay. Mga 16th century ata siya. So, si John Wesley, nakakatuwa na kayamanan itong mga school of thought na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga salita. Hey. Hallelujah. Ito, tatawagan ko sana si Brother Nemi. Kasi nung bago ko sa Comfy, ito yung lagi niyang kinakanta ni Brother Nemi. Kaya kung nakikinig siya at yung mga taga dyan sa Taytay, awitin ito. Si Joen, sana si Joen ang paggigitarahin ko dito eh. Sino ba yung kumanta ng sa madilim na, sino ba yan? Elo, nako, kaboses ni Michael Cecilio yan. Okay na kami? Inaayos lang, kaya isasamantalahin ko lahat ng pananalita habang inaayos yan. It is all for the glory of God. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. One more time. Chorus. One more time. Chorus. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do
stay in your time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your time, Lord, my life to you I'll bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your time, in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your time, be to you a lovely thing. In your time. He makes all things beautiful. Salamat po, Lord, sa umagang ito at ang kakandahang loob na galing sa iyong salita ay ibinuhos niyo sa aming lahat. At sa lahat po ng mga kapatiran na nakakapakinig ngayon, the grace of our Lord, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit remain in you all. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. God bless us all. Amen. God bless us all.
Second Timothy 2:2. Lord, again, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Ang pagbagbantay, maraming salamat po. Buong maghapon, kayo po ang aming papupurihan, pasasalamatan. And tomorrow, another day, na you always make things beautiful in our lives. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Second Timothy 2:2.